pinakamatalinong tao sa buong mundo sa panahon po natin ngayon, mga sangkay, mayroon pong revelasyon patungkol po sa ating Panginoong Hesus. Hello, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo? Mga kababayan, mga solid sangkay na nanonood ngayon. And today, mga sangkay dito sa Sangkay Revelation, ay pag-uusapan po natin, mga sangkay, itong patungkol po sa pinakamatalinong tao ngayon sa ating mundo. Siguro pangatlong beses na po natin itong itatapik. Pero ngayon, yung pangatlo, mga sangkay, mayroon po siyang pasabog tungkol po kay Jesus. Matindi to ha, bibihira kasi na may ganitong klaseng, ganong kataas na IQ ang sumusunod kay Jesus. Kasi mostly mga sangkay kapag ka matalino na, naniniwala sila sa science. Well, wala namang problema doon. Pero ang ginagawa po nila, ginagawa pong kasangkapan yung science para po harangan ang paniniwala kay Jesus Christ. So ngayon mga sangkay, eto, tingnan po natin. Anyway, bago tayo mag-umpisa at pag-usapan ito, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, kung gusto nyo lang naman ng ganitong klase mga content na kapupulutan po ng kaalaman at aral tungkol po sa end-time events, patungkol po sa Bible, guys, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ngayon nga mga sangkay, ito ang balita. Tingnan po natin to kasi mahalaga pong malaman po natin itong ganitong klaseng impormasyon. Mula po ito sa isang South Korean entrepreneur na ang pangalan ay si Yang Hoon Kim. Sabi dito, has attracted widespread attention online after publicly declaring his belief in Jesus Christ, which a series of social media posts that quickly spread across Christian communities and beyond. Kim, who is known for his work in technology, matalino to mga sangkay, and cognitive research, shared a message affirming his Christian faith and linking it directly to his understanding for a reason and truth. Matindi to mga sangkay. Bibihira to kasi mostly mga sangkay kapag ka sobrang talino na, biruin mo, pinakamataas na IQ to ha. Kadalasan kapag ka ganon, atheist. Diba? Pero sabi dito mga sangkay, sabi po ng isinulat po ni Kim, as the world's highest IQ record holder, I believe that Jesus Christ is God. The way, that the truth, and the life. Grabe, no? Jesus Christ is God, the way and the truth and the life. Ito po ay isinulat mga sangkay ni Kim sa isang post na ngayon ay sumabog po sa Christian community. The statement drew significant attention because it came from a figure known internationally for his involvement in intelligence research and cognitive science. Matindi yan, mga sangkay, matalino po talaga. The post was reposted by numerous Christian pages and online communities, sparking discussion about the relationship between faith, science, and intellectual inquiry. So, napakaganda nito mga sangkay kasi bilang isang matalinong tao, bibihira po talaga yung nagkakaroon ng faith sa ating Panginoong Hesus. Kasi mostly nag-aano lang sila. Nagdedepende sila sa understanding nila at sa science. Kim later expanded on his views with another brief but widely circulated message. Sabi po niya mga sangkay, Christ is my logic. Grabe mga sangkay. Ganun po katindi. At eto pa mga sangkay, in subsequent remarks, Kim said he hopes to use his public platform, to lead many souls to God. Wow, mga sangkay, bibihira po yung ganito, no? At ayon po sa kanya, underscoring his desire to openly discuss his Christian beliefs,
despite of often contentious debates surrounding religion in academic and scientific circles. Kasi mga sangkay, mahirap to kasi nasa circle siya ng mga scientists, nasa circle siya ng mga matatalinong tao. Diba? Now, siya po ay believer ni Jesus Christ. Siya po ay follower ni Jesus Christ. Beyond these public statements on faith, Kim is the founder of NeuroStory, a South Korean organization focused on artificial intelligence, kasi matalino nga po siya, and brain health technology. He has also studied Christian theology at the Yonsei University, one of South Korea's leading universities, reflecting a long-standing interest in both scientific and religious questions. Wow, mga sangkay. Ang pinakagusto ko dito, no, yung sinabi po niya na gusto niyang magamit yung kanyang public platform to lead many souls to God. Bibihira po yung ganyan, mga sangkay. At alam niyo, totoo naman po talaga that Jesus Christ is God. Ano nga ba sinasabi sa Biblia? No, bago po isilang si Jesus Christ, sinabi na po sa Isaiah chapter 9 verse 6. Makinig kayo, mga sangkay. Ito, sinabi po dito na ang Diyos ay magkakatawang tao at isisilang po kay Virgin Mary. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God. Iisa lamang po yung Mighty God, guys. The Everlasting Father. Iisa lamang po yung Father, yung Creator, mga sangkay. The Prince of Peace. Sa madaling sabi, ang Diyos ay magkakatawang tao at that time, mga sangkay. So, hindi po nagkakamali ang pinakamatalinong tao sa buong mundo ngayon kasi siya po ngayon yung pinaka-highest IQ sa panahon po natin ngayon. So, isa pa sa verse na sinasabi po dito. Sa John chapter 8 verse 58, Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, before Abraham was I am. Sa madaling sabi, siya ang Diyos na naglikha ng ating mundo. May mga iba nagsasabi, hindi po pwedeng maging tao ang Diyos. Kasi siya ay espiritu. Totoo naman yun. Pero ulitin ko po sa inyo, hindi limitado ang kapangyarihan ng Diyos. Kapag sinasabi nyo yan, ibig sabihin lamang, nililimitahan ninyo ang kapangyarihan ng Diyos. Ano sabi ng Bible? For with God, nothing shall be impossible. Kung gusto niyang maging ipis, magiging ipis siya. Kung gusto niyang maging daga, magiging daga siya. Kung gusto niyang magkatawang tao, magkakatawang tao siya. Dahil siya ay Diyos. Walang makakapigil sa Kanya. Kahit si Lucifer at ang mga anghel. Hindi po limitado ang Kanyang kapangyarihan. Kaya siya po ay nagkatawang tao. At ito po sinabi po mismo sa Biblia. Sa 1 Timothy chapter 3 verse 16. O, makinig. Sabi ng Bible, and without controversy, great is the mystery of godliness. Makinig ha. Ito ang sabi. Sabi ng salita ng Diyos. God was manifest in the flesh. You see? Justified in the spirit, seen of angels. Nakita ng mga anghel, mga sangkay. Preach unto the Gentiles. Believe on in the world, receive up into glory. Malinaw, mga sangkay, God was manifest in the flesh. O, ito pa. Hindi po natin isasantabi ang bersikulong to na tama ang pinakamatalinong tao sa buong mundo. Dahil ayon po sa Biblia, sa Isaiah chapter 45 verse 5, sabi ng Bible, I am the Lord, and there is none else. There is no God beside me. You see, mga sangkay? There is no God beside me. Sabi po dito ng Biblia. Wala na pong Diyos maliban sa akin. So kung pipilitin natin na tatlo ang Diyos, dalawa ang Diyos, kinukontra na natin to. No? So, isipin nyo, ito po ay pinakamatalinong tao. Yan po siya, mga sangkay. World's highest IQ recorded holder ng pangalan po ay si Young Hoon Kim.
publicly declares that Jesus Christ is my logic, sabi po niya. And he said, he hopes to use his public platform to lead many souls to God. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.